Sa pag-iipikan na tapat ng dalawang tao, minsan ay may mga tao talagang hatlang na magiging sanhi ng pagsubok sa inyong dalawa. Hindi kasi natin may iwasan ang mga tao nga hamakin ang katayuan mo sa buhay. Rowen, nasa bahay ka na pa? Tanong ng nopya ni Rowen na si Kyla mula sa kabilang linya. Pasensya ka na babe. Traffic kasi dito sa dinadaanan ko kaya medyo late ako makakarating. Kaarawan ng ama ni Kyla at inibitahan si Rowen ng nopya. Hindi maganda ang pakikitungo ng pamilya ni Kyla kay Rowen. Tinitiis naman ni Rowen bilang paggalang na rin sa mga ito. Sige, mag-iingat ka ha. I love you, sabi ni Kyla sa kasintahan. I love you too, sagot ni Rowen. Nung mamatay ang tawag ay kumatok si Rowen sa gate ng bahay. Pumukas ito at iniluwal ang ina ng kanyang kasintahan. Nakita agad ni Rowen ang di pagkagusto sa mukha nito. At pinapunta ka pa pala ni Kyla? Masungit na sabi nito. Sakto, kailangan ko ng tagahugas ng plato at tagatulong sa pagluluto ng lechon. Tumango naman si Rowen. Naunang pumasok ang ina ng kanyang nobya at sumunod naman siya. Sa likod bahay siya nito pinadaan para daw hindi ito makita ng mga bisita nila. Tumambad kay Rowen ang maraming hugasin sa lababo. Hindi naman yun ininda ni Rowen at sinimulan lang ang paghuhugas. Huwag mo subukan magsumbong sa anak ko, sabi ng ina ni Kyla kay Rowen. Bilisan mo na dyan at baka maabutan ka pa ng anak ko. Tumango lamang si Rowen at pinilisan ng paghuhugas. Sanay na si Rowen sa trato ng pamilya ni Kyla pero hinahayaan niya lamang. Alam kasi ni Rowen na balang araw ay matatanggap din siya ng mga ito. Ayaw niya ring sabihin kay Kyla ang mga ginagawa ng pamilya nito sa kanya dahil ayaw niya ng gulo. Mahal na mahal kasi ni Kyla ang pamilya nito kaya ayaw ni Rowen na magkaroon ng lamat ang pagsasama ng mga ito. Pagkatapos maghugas, inutusan naman siya nito na palitan ang nag-iikot na lechon. Masaya naman si Rowen habang ginagawa iyon dahil experience para sa kanya ang ganoong bagay. Rowen! Napalingon si Rowen sa tumawag sa kanya. Napangiti si Rowen at napatayo nang makita ang pinakamamahal na babae. Nilapitan niya ito at agad na hinagkan. Bakit nandito ka sa labas? Tanong ni Kyla sa kanya. Alam mo na, gusto ko ma-experience ang mga bagay na hindi ko pa nasusubukan. Sagot ni Rowen. Ikaw, kumusta ang biyahe mo? Wala bang nampastos sa'yo? Tanong ni Rowen. Maayos ang biyahe ko, sagot ni Kyla. Halika daw sa sala para makakain na tayo. Tignan mo, pawis ka na. Napangiti si Rowen dahil sa pag-aalala ng kanyang kasintahan. Kaya mahal na mahal ni Rowen ang babae dahil ramdam niya kung gaano siya kamahal nito. Maalalahanin ang kanyang nobya. Minsan ay hindi maiwasan ni Rowen ang mapatawa sa tuwing nagagalit ito sa kanya dahil sa pag-aalala. Nakangiti ka na naman, sabi ng kanyang nobya. Ngumiti lamang si Rowen bago halika si Kyla. Pumasok silang dalawa sa loob. Agad siyang hinainan ng nobya. Gutom na ni si Rowen pero gusto niya makasabay ang nobya. Habang kumakain ay kinantahan nila ng birthday song ang ama ni Kyla. Nanguha rin sila ng litrato. Medyo naging masakit sa part ni Rowen dahil hindi siya inayin ng magulang ng kanyang nobya na sumama sa litrato. Isa pa po, sabi ni Kyla sa kumukuhang litrato. Nilapitan nito si Rowen at hinila para makasali at makasama sa family picture. Kay na po, sabi ni Kyla. Napangiti naman si Rowen bago akbayan ang kasintahan niya at ngumiti sa kamera. Sapat na muna sa ngayon kay Rowen ang pagmamahal ng kanyang kasintahan. Babe, maliligo lang ako
Sabi ni Kyla kay Rowen. Kapag may gusto ka, kumuha ka lang sa kusina. Sige, mag-iingat ka at baka madulas ka. Sagot ni Rowen sa kasintahan. Ngumiti lamang ito sa kanya bago pumasok sa banyo. Tahimik naman si Rowen sa sala. Aalis kasi sila ni Kyla dahil magdi-date silang dalawa. Rowen, wala ka na bang balak na hiwalayin si Kyla? Sabi ng ina ni Kyla. Rowen, malaki ang pangarap namin kay Kyla at hindi ko maatim na sa kagaya mo lang siya mapupunta. Rowen, sa tingin namin ay hindi magkakaroon ng magandang buhay sa iyo si Kyla. Sabi naman ng ama ni Kyla. Ni hindi mo nga mapakilala ang mga magulang mo sa amin eh. At saka, nakakahiya na mababang tao ka lang. Ang dungis-dungis mo pa minsan kung pumualma. Natahimik naman si Rowen dahil sa narinig. Nasasaktan siya sa mga naririnig niya mula sa mga magulang ng babaeng minamahal niya. Kaya ko naman pong patunayan sa sarili ko, sabi ni Rowen. Biglang dumating ang ex si Kyla na naliligaw ngayon. Alam ni Rowen na ito ang gusto ng mga magulang ni Kyla para sa kanya. Tita, nakangiting sabi nito at tikmano pa. Inabutan niya rin ng regalo ang mga ito. Rowen, itong si Paul ang gusto namin para kay Kyla. Sabi ng ama ni Kyla. Si Paul, siguradong mabubuhay ang anak namin. Isa pa, mayaman si Paul at kayang ibigay ang pangangailangan ng anak ko. Eh ikaw, isa ka lang hamak na salesman sa mall. Rowen, may ibang babaeng nababagi naman sa'yo. Maghanap ka na lang ng babaeng kapantay mo. Sabi naman ng ina ni Kyla. Hindi naman po nasusukat ang pagmamahal ng tao base sa estado nila sa buhay. Sabi ni Rowen. Kaya ko naman po ibigay lahat ng pangangailangan ni Kyla. Isa pa po, hindi naman material si Kyla. Mahal na mahal din po namin ni Kyla ang isa't isa. Rowen, kami ang mga magulang ni Kyla, kaya alam namin kung anong mas makakabuti sa kanya. Sabi ng ama ni Kyla. Kung mahal mo talaga si Kyla, iiwan mo na lang siya at ipaubaya sa akin. Sabi naman ni Paul. Mahiya ka naman pre. Mas gusto mo pang maghirap si Kyla sa piling mo. Mas mahiya ka. Niloko mo si Kyla, tapos guguluhin mo ulit siya. Sabi ni Rowen bago tumayo. Sige po, mauna na ako. Sasabihan ko na lang po si Kyla na sumama ang pakiramdam ko. Umalis si Rowen sa lugar na iyon. Ayaw sana ni Rowen na umalis at masira ang date nila ni Kyla. Kaso nasaktan siya. Ayaw rin naman ni Rowen na maiyak sa harapan ng kasintahan niya at mag-alala pa ito. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong pinaparamdam ng mga magulang ni Kyla na ayaw nila kay Rowen. Palagi ini-invite ng mga ito ang ex si Kyla at sinishape ang mga ito. Ma, pa, pwede bang itigil na natin to? Nagsalita si Kyla kaya natigilan ang lahat. Akala niyo ba hindi ko napapansin ang mga nangyayari? Palagi niyong iniimbita si Paul kahit nandito si Rowen. Si Paul ang palagi niyong pinupuri. Never ko pong narinig ang pagpuri niyo sa boyfriend ko. Ma, pa, huwag niyo naman po sanang tignan lang ang estado ni Rowen. Mahal na mahal ko po si Rowen at mahal na mahal niya rin ako. Wala na po kami ni Paul, kaya sana irespeto niyo ang lalaking mahal ko. Tumayo si Kyla at hinila palabas ang bahay si Rowen. Pakiramdam ni Rowen may iyak siya dahil sa sobrang saya sa puso niya. Hindi niya inakala na ipagtatanggol siya ng kasintahan at sasagutin nito ang mga magulang para sa kanya. Ikaw, may ginagawa na sa'yo sila mama, pero hindi ka nagsasabi. Sabi ni Kyla kay Rowen. Rowen, kung hindi ko pa narinig sa mga kapitbahay namin, hindi ko pa malalaman na parang basura ang trato sa'yo. Ayos lang naman ako. Sagot ni Rowen. Nag-aalala lang din naman sa iyo ang mga magulang mo. Iba ang pag-aalala sa pambabastos. Sagot ni Kyla at niyakap siya.
Rowan, basta mahal na mahal kita. Wala akong pakialam sa estado mo sa buhay. Ang mahalaga sa akin ay makasama kita habang buhay. Mahal din kita, Kayla. Sagot ni Rowan bago halikan ang noo ang nobya. Kinabukasan ay nagulat ang pamilya ni Kayla at si Kayla dahil nasa harapan nila si Rowan kasama ang mag-asawang kilalang kilala ng lahat dahil sa angking yaman ng mga ito. Babe. Nakangiting bati ni Rowan sa kasintahan. Nilapitan niya ito at hinalikan. Good morning. Pasensya na kung maaga kami. Bakit mo kasama ang mga boss ko? Tanong ni Kayla. Ang dalawang mag-asawang kasama kasi ni Rowan ay ang boss niya sa trabaho. Parents ko sila. Sagot ni Rowan, kaya mas lalong nagulat ang lahat. Pasensya na kung hindi ko nasabi. Ayoko kasing isipin mo lang ang estado nating dalawa. Huwag kang magalit sa akin, Kayla Mahal na mahal kita. Nagulat lang ako, sabi ni Kayla. Nagkwento naman si Rowan kay Kayla tungkol sa pamilya nito. Hindi niya lang akalain na ang boyfriend niya ay tagapagmana pala. Isa pa, si Rowan kasi ay salesman sa mall na pinagtatrabahuhan niya rin. Siya pa nga ang boss si Rowan. Hala, pasok po kayo, sabi ni Kayla. Pumasok sila sa loob ng bahay nila Kayla. Gulat na gulat pa rin ang mga magulang ni Kayla. Talagang hindi makapaniwala ang mga ito dahil mas mayaman pa pala sa kanila ang taong minamaliit nila. Sinama ko pong pamilya ko para formal na makapagpakilala, sabi ni Rowan. Hindi ko po intensyon ang magyabang. Gusto ko po kasing mamanhikan. Malapit na rin naman po kaming ikasal ni Kayla. Kaya gusto ko pong maipakilala naman ang mga magulang ko. Magandang araw. Nakangiting sabi ng ina ni Rowan. Kayla, at tagal na kitang gustong makilala. Kaso itong anak ko ay ayaw. Nahihiya raw kasi siya at ayaw niya raw na mag-overthink. May nabalitaan ako na hindi maganda tungkol sa pagtrato ng magulang mo sa anak ko, sabi naman ng ama ni Rowan. Ayaw na ni Rowan na i-open pa iyon, pero ayaw kong palampasin. Ipinanganak si Rowan na may marangyang buhay, pero mas pinipili pa rin namin na gawin niya ang gusto niya. Ayaw ni Rowan na makuha niya ang mga bagay sa simpleng paraan lang. Gusto niya ng pinaghihirapan. Sobrang bait ni Rowan. Hindi ko akalain na sinasapit niya ang ganoong bagay. Natameme naman ang mga magulang ni Kayla. Ang parents kasi ni Rowan ay isa sa mga tumulong sa kanila para sa negosyong itinatayo nila. Tinanggap ko po lahat na masasakit na salita niyo at hindi po ako nagtanim ng sama ng loob. Pag-aaralan ko pa pong tanggapin niyo po ako para kay Kayla. Gusto ko po yung tanggap niyo ako dahil gusto nito ako. At hindi dahil lang sa nakilala niyo ang totoong buhay ko, sabi ni Rowan at ngumiti. Itinuro po sa akin ng mga magulang ko na palaging patay ang tingin sa mga tao, mahirap man o mayaman. Wala naman silang pinagkaiba. Mas masahal pa po kasi sa basura ang mga tao walang ginagawa kundi amang maliit ng kapwa. Ma, Pa, sana po ay matuto kayo. Hindi po dapat tayo sa estado ng buhay ng tao tumitingin. Sana po ay tingnan din natin ang kabutihan taob nila, sabi ni Kayla sa magulang niya. Ma, Pa, tinuruan niyo po ako mabuting tao. Sana po ay magawa niyo rin. Si Rowan na po ang gusto kong makasama at hindi na po mababago yun. Timamaan naman bigla ang magulang ni Kayla. Pasensya na, Rowan, sabi ng ina ni Kayla. Masyado kaming nasilaw sa estado namin. Sana ay mapatawad mo kami sa mga kasalanan namin sa iyo. Rowan, patawarin mo kami. Patawad sa mga ipinakita naming hindi maganda sa iyo, sabi naman ng ama ni Kayla. Sobra talagang nagsisisi ang mga ito. Masyado silang nabulag sa kung anong mayroon sila, dahilan para makalimot sila. Wala na po sa akin yun.
Ang mahalaga ay kasama ko na ang babaeng mahal ko. Sagot ni Rowen. Mahal kita, Rowen. Nakangiting sabi ni Kyla at hinalikan siya. Kalaunan ay ikinasal si Rowen at Kyla. Nakita ni Rowen na tunay ngang nagsisisi ang mga magulang ni Kyla, kaya labis ang tuwa niya. Masaya siya dahil natanggap na siya ng mga ito, hindi lang dahil sa estado niya sa buhay. Masaya siya dahil tinanggap siya ng mga ito bilang isang tao na mahal ang kanilang anak. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!